Sa pagharap naman ng tauhan ng Commission on Audit sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, ay binanggit ang ilang resibo para sa confidential fund na magkakahawig umano ang pirma at sulat kamay. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Yung mga ipinakita kaninang acknowledgement receipts na kinwestiyon mula doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, nakalagay doon ginamit ito pambayad sa pagrenta ng safe house, pambayad sa reward, supplies, transportation, pati pambayad sa pagkuha ng impormasyon. Pero ang sinasabi ng NBI, nung sinuri nila yung mga resibo, ilan doon nakita nila magkakapareho, magkakamuka yung pirma pero magkakaiba ang pangalan. Ang COA naman po, inuutusan ngayon ng OVP o Office of the Vice President na magsauli ng pera sa kaban ng bayan. OVP 375 million. Sa pagsalang nila sa pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng Commission on Audit na pinababalik nila sa Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na ginastos noong fourth quarter ng taong 2022. Bahagi ito ng 125 million confidential fund na nakuha ng OVP December 2022 at naubos daw ng 11 araw lang mula December 21 hanggang December 31. Ito ang naging desisyon ng COA sa kabila ng apela ng OVP sa Notice of Disallowance sa pondong ito. Ang Notice of Disallowance sa isang opisyal na dokumento ng COA na nagsasabing ang gastos ng isang ahensya ng gobyerno ay hindi sumusunod sa tamang proseso o may nilabag sa batas o questionable ang gastos. Sa desisyon, sinabi ng COA na bigo ang OVP na sumunod sa Joint Circular Guidelines patungkol sa paggastos, paggamit sa intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Sabi ng COA, ang mga dokumento isinumite ng OVP ay hindi sapat para patunayan kung saan ginastos ang 73 million pesos confidential funds. Kaya dapat daw ibalik ng OVP ang 73 million pesos sa kaban ng bayan. So ang ibig po sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga pondong yon, yung mga confidential funds na yon ay dapat ibabalik ng mga nabanggit yung opisyal beginning with Vice President Duterte and the others that you mentioned dahil nga walang naging basehan sa kanilang paggamit. Am I correct? Yes, Madam Chair. Oh, that's a very interesting development, Madam Chair. Final na ang desisyon ng COA pero pwede para umakyat sa Korte Suprema ang Office of the Vice President. Sinabi rin ng COA na may isa pang Notice of Disallowance na pinadala sa OVP para naman ito sa 375 million pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Kailangang sagutin ito ng OVP. Bago magsalita ang COA, inilabas ng NBI ang resulta ng kanilang forensic investigation sa mga acknowledgement receipts o yung patunay daw kung kanino napunta ang confidential funds ng DepEd. Nung kalihim pa doon si Vice President Sara Duterte at sa Office of the Vice President. Sabi ng NBI, magkakaiba man ang pangalan, magkakamuka raw ang pirma ng ilan sa mga recipient tulad ng pirma ni Sally Rendon at Sheila Dado. Pati ang pirmang ito ng apat na magkakaibang pangalan, magkakamuka rin ang forma, direksyon ng line stroke, pati ang manner of execution, sabi ng NBI. Dito naman sa resibo ni na Analiza Zinio at Ken Naso, iisang tao lang daw ang nagsulat ng petsa ayon pa rin sa NBI. The two signatures reveal significant similarities in the patterns of the letters, pati po sa alignment. When we say alignment, it's the relationship of the signature with the printed name, where the habit of the writer is the same, and in the manner of execution of the strokes, indicating that these two signatures were written by one and the same person, although they are of two different names. Sabi ng NBI, posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo na sinuri ng mga forensic examiner nila. There are 7 groups of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person, Your Honor. 7 magkakagrupo po na bawat grupo, isang tao lang ang sumulat. Kung tutuusin, naabot sa higit 4,000 ang mga resibo ng confidential funds noon ng Vice Presidente. Pero 36 lang ang sinuri ng NBI sa opisina ng Commission on Audit dahil ito lang daw ang pinili at ibinigay sa kanila noon ng House of Representatives. It was technically randomly given for purposes of examination. The 4,000 documents, some of them are duplicates. So that some of them were not submitted for examination because
there's a duplication already. Noong nakaraang taon pa kinwestiyon ng mga mambabata sa mga resibo ng confidential funds, kabilang na ang nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos na kanina muling sinabi ng PSA o Philippine Statistics Authority na walang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. Maging ang mga pangalang Kokoy Villamin at Milky Sikuya. Sa higit 2,000 pangalang ipina-verify ng Kamara sa PSA, higit 1,000 ang mga walang matagpo ang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. So ibig sabihin it's almost next to impossible na makita ba yung mga taong yan kung non-existent o existent yan. No? Sir, as I've mentioned po, limited yung information because it's only the name. So I cannot say na 100% accurate yung negative results po. Mel, katatapos lang ngayon ng press conference ng House Justice Committee. Ang sabi nila, tapos na ngayon nilang talakayin yung paksa sa confidential funds. Ang susunod na tatalakayin nila sa mga susunod na impeachment hearings ay yung di umano'y unexplained wealth at ang pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kanina nga, nag-submit na yung NBI dito sa Justice Committee nung resulta ng kanilang investigasyon dyan sa aligasyong pagbabanta ni VP Sara. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.